Ako po, si Prince Gabriel T. Serdano, munting tinig mula sa Malikboy West Elementary School, distrito ng Pagbilao 2, bayan ng Pagbilao, lalawigan ng Quezon. Taglay ang dangal ng aking paaralan, ang pagmamahal sa aking bayan at ang pag-asang tangan ng kabataang Quezonian. Narito ako upang bigyang buhay ng isang deklamasyong pinamagatang ang tinig ng Quezon na may temang si Quezon at ang makabagong kanlaran ng ating lalawigan. Anong sabi mo po, Tay? Hindi ko po narinig. Kaunlaran? Kaunlaran daw? Ngunit, nasaan? Noong isang umaga, nakilala kong kaunlaran. Hindi siya nakasuot ng Amerikana. Hindi siya nakasakay sa mamahaling sasakyan. Alam ba ninyo kung saan ko siya nakita? Nakita ko siya sa magsasakang nakalubog ang paa sa putikan. Sa bawat patak ng pawis na dumadali sa kanyang noo, sa bawat niyog na kanyang inaani, at kahit paulit-ulit ng winasak ng bagyo ang kanyang pananim, hindi kailanman winasak ang kanyang pag-asa. Nakita ko rin siya sa mangingisdang madaling araw pa lamang, kausap ng dagat. Hindi niya alam kung sapat ba ang kanyang mahuhuli, ngunit tumalis pa rin siya dahil may pamilyang umaasa. Pagkatapos, may isa pa akong nakilala, isang guro. Bitbit ang kanyang bag at bitbit ang pangarap ng bawat bata kanyang tinuturuan. Kahit baha, kahit putik, kahit malayong paaralan, hindi siya sumusuko. Ngunit, may gabing dumating ang bagyo, humagupit ang hangin, umalo ng dagat, may bubong na tinangay, may pananim na nalunod, may mga batang umiiyak. Akala ko, talo na ang Quezon. Pero kinabukasan, may kumatok. Kapitbahay, may dala kaming bigas. May nagsabi, tara, sabay natin ngayon silang bahay. May batang namulot ng basura. May tatay na tumulong magbuhat ng yero. At doon ko nakita ang tunay na mukha ng Quezon. Hindi sa gusali, hindi sa kalsada, kundi sa taong marunong tumulong. Oo, mas marami na ngayong kalsada. Mas marami ng paaralan. Mas marami ng oportunidad. Ngunit, ano mangyayari kung mais nga ang kalsada? Ngunit marumi naman ang ilog. Ano mangyayari kung mataas nga ang gusali? Ngunit kalbo ang kabundukan. Ano mangyayari kung marami kang pera? Ngunit wala nang malasakit. Hindi yun ang Quezon. Hindi yun ang pangarap ng ating mga ninuno. Hindi yun ang pangarap ni Manuel L. Quezon. At tila may narinig akong tinig. Anak, ano ang mayon mo sa iyong lalawigan? Hindi ako politiko. Hindi ako mayaman. Hindi pa ako makapagpatayo ng ospital. Ngunit, kaya ko magsabi ng po. Kaya kong magtanim ng puno. Kaya kong mag-aral ng mabuti. Kaya kong pangalagaan ng kalikasan. Sapagkat ang maliliit na kabutihan, kapag pinagsama-sama, nagiging malaking pagbabago. At ngayon, nanawaan ko na sinabi ng aking tatay, hindi pala sapat ang maraming proyekto kung ang pagkakaisa ay nawawala. Hindi pala sapat ang pagunlad kung ang kalikasan ay unti-unti nating sinisira. Ako ang batang Quezonian. Ako ang bininang bagong pag-asa. Ako ang magtatanim. Ako ang mag-aaral. Ako ang maglilingkod. Ako ang magiging katuwang sa pagunlad ng aming lalawigan. At kapag may batang nagtanong, ano ang tunay na kaunlaran? Buong tabang sasabihin. Hindi ito nagsisimula sa gusali, sa proyekto, sa kalsada. Nagsisimula ito sa puso ng bawat Quezonian. At habang may puso marunong magmahal, habang may kamay na handang tumulong, habang may kabataang nangangarap, hindi kailanman titigil ang pagunlad ng ating minamahal na lalawigan ng Quezon. Ito ang tinig ng Quezon, tinig ng pag-asa, tinig ng pagkakaisa, tinig ng makabagong kaunlarang may puso. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon, mabuhay ang bawat Quezonian.